tungod sa mga butang nga akong gisulti, tungod sa mga kamatuoran na gisulti sa pulong sa Ginoo, ingon niya, mao niya ang application. So from truth to application, from doctrine to duty, from hearing God's word, then panahon na nga ikinabuhi nato na sa atong kinabuhi. And unsay encouragement diha ni Paul, unsay truth na gimension niya na makita nato sa Philippians chapter 3, ang assurance of resurrection. So because of the promise of resurrection, no, as we fulfill our duty, ingon sa pulong sa Ginoo, there will be challenges ahead. Maybe na mga panahon sa atong kinabuhi nga physical, just especially sa mga Christians this time. Grabe ilang persecution nagiagian. They were persecuted by Jewish leaders, Roman government, Emperor Nero. Dili lang na gipangsunog sila nga buhi, gipangpakaon sa mga lions. And mo na ingon ni Apostol Pablo dinhi, ingon niya, stand fast in the Lord because you have hope. Ingon sa pulong sa Ginoo, we have this bright future ahead of us. Busa ingon niya, stand fast in the Lord. And our assurance of that is the assurance of resurrection. Because the promise of resurrection, mga kaigsunan, gives believers a powerful reason to stand fast in the Lord. Muning usa sa mga hugot nato sa atong pag-alagad sa Ginoo, because the assurance of resurrection of Christ assures us that our labor is not in vain. And it gives us hope beyond our present sufferings. And wala lang siya nagtanaw sa umaabot, but also at present, unsay gahatag sa iyahag joy, encouragement. Ingon niya sa verse 1 gyapon, my joy and my crown. Usa sa mga butang nga gi-emphasize diha ni Apostol Pablo, his ultimate reward and happiness are not in earthly success, but in seeing people saved and transformed in Christ. Because for Paul, he measured success in all aspects, not just by maybe fame, dili lang sa mga butang nga iyang gaka-accomplish sa kalibutan, but by faithfulness of those people nga iyang nadala sa tiilan sa Ginoo ug naging kauban sa pag-alagad. Because faithful believers, mga kaigsunan, it could be part sa atong pamilya, or even mga tao nga nahimong kabahin sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kanina mga tao, those are some of manifestations, proofs, mga kaigsunan, nga ang atong pag-alagad sa Ginoo dili gyud kawang. Busa gitawag sila ni Paul na joy and crown. Mo nang gipangutanan nako last time, unsay gahatag sa imong kalipay? Unsay gahatag sa imong kalipay karon? Motivation. Yes, we have a bright future ahead of us. Assured na ingon sa pulong sa Ginoo kung anak ka sa Ginoo. But sa present nato nga pag-alagad sa Ginoo, unsay gahatag sa imong kalipay? Imong success? Imong investment? Imong house and lot? Ibutan nato imong daghan nga kwarta sa bangko? Praise God. No, kung gipadalanginan ka sa Ginoo ana mga butang, then enjoy those blessings. But for Paul, ingon niya, my greatest joy and crown, ingon niya, nga makita nako ang mga anak sa Ginoo nga nagpadayon sa pag-alagad faithfully. So katong mga tao nga naluwas pinaagi sa iyang ministry, and those people who are equipped nga naging partner niya sa pag-alagad sa Ginoo, busa gitawag niya sila diha as joy and crown, dearly beloved. Because ministry, mga kaigsunan, is not about people. Or it's about people, I mean, it's not about platforms. Faithfulness matters more than fame. And that is why we must invest in people spiritually for the salvation of the lost and even for the equipping of the saints. So muna ingon niya, stand fast in the Lord and be of the same mind. So to pursue unity in fulfilling our purpose, ingon ni Apostol Pablo, yes, na yung mga misunderstandings, na yung mga challenges usahay sa ministry, dili pag sinabtanay, pero ingon niya, be of the same mind. Diha, ingon sa verse 2. And ang word na be of the same mind, it means to have unity in thought, attitude, purpose, and that unity is rooted in Christ. It is rooted in our relationship with Christ. And to have the same mind is to have the mind of Christ. Unsay naa? Ang point ni Apostol Pablo, especially in the book of the Philippians, having the mind of Christ means having the attitude of Christ. So kung sa'y kinaiyahan, nag-i-emphasize diha, in order for us to pursue unity, in spite sa mga differences nato sulod sa simbahan. Ingon ni Paul diya sa Philippians chapter 2, to have the mind of Christ is to have the humility of the Lord Jesus Christ. Busa ingon niya, let this mind be in you, which was also in Christ
Jesus. Busa usahay no kung naay mga misunderstandings, muna atong hinumduman nga kani mga misunderstandings usahay, conflicts usahay, dili na siya bago sa simbahan. Because even in the early church na ana siya. Pero kung naay pagpaubo sa kada usa, I believe walay problema nga dili masulbad mga kaigsuonan. Walay mga misunderstandings na dili masulbad. Sa grasya sa Ginoo kung naa kitay pagpaubos, kinaiyahan nga makita nato sa kinabuhi ni Jesus Christ. Nganuman, in fulfilling our purpose, kinahanglan naa kitay pagpaubos like the mind, the humility of Christ, because our shared passion or our shared mission mga kaigsuonan is greater than our personal disagreements. Ang mission na gihatag sa Ginoo sa tuwa, especially in making disciples, ingon niya is greater than our personal disagreements. Busa ingon ni Paul diha, be of the same mind. Why? Ingon ni Jesus sa iyang Sermon of the Mount, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Buot pasabot usa sa mga kinaiyahan nga mag-manifest sa usa ka anak sa Ginoo, especially as followers of Christ. Ingon niya, peacemakers. Dili ka troublemaker. Diba kung naay mga misunderstandings, ikaw ang naga-unite, naga-sulbad, dili ikaw ang hinungdan sa problema. Okay, ingon sa pulong sa Ginoo bat, ingon niya, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. So munang first part, review lang na, but second part, adto ta sa example. Our example as a church as we fulfill our mission. Ay tulo ka butang nga gi-emphasize diya si Apostol Pablo. Ingon niya, to make the gospel or the message of the gospel more effective, ang kinaiyahan, ang attitude is very important. Because in missions, we often focus on the message. But how about the messenger? And speaking of messenger, mga kaigsuonan, we're not just talking about the pastors. We're not just talking about the Bible study leaders. Kinsay messenger sa gospel? Ikaw na. Bisag di ka pastor, you are commanded to go and make disciples. And importante, dili lang ang message, dili lang ang mission nato, but also the messenger. Because the character of God's messenger can either carry or even crush the message of the gospel. And that is why someone said, ingon niya, a transformed character becomes a powerful missionary tool in fulfilling God's mission. A transformed character. So ang atong kinaiyahan, isip anak sa Ginoo, importante as we share the gospel of the Lord Jesus Christ. So naay tulo ka kinaiyahan, nga gi-magnify, gihatag ni Apostol Pablo diha nga makita sa usa ka anak sa Ginoo so that the message of the gospel becomes more effective. Una, ingon niya, rejoice in the Lord. And ingon niya, pray with thanksgiving. And thirdly, ingon niya, be a positive thinker. Be a positive thinker. So una ta, diha sa verses 4 to 5, ingon niya, rejoice in the Lord always. And again, by the way, ang word na rejoice, diha mga kaigsuonan, it is not a suggestion. It is not optional, but a command. So kung gisugo siya sa pulong sa Ginoo, dili ni siya pwede nga, okay lang buhaton ako, okay lang po, dili. Okay, we are mandated to obey this command, and ang command diha is to rejoice. Rejoice. Imagine, no, pananglitan. Yata naman ako ng illustration din last time sa akong pagwali. Ang nasod sa Pilipinas, atong presidente, maghimog balaod, nga dapat tanang Pilipino sa Pilipinas magmalipayon. So ang dili magmalipayon, ikulong. No, imagine, no? Nabay nasod. Tingali langit lang no ang gahatag og sugo. Or ibutan nato nga makaingon ta nga tanan tawo malipayon. Dito lang gitingali na sa langit, sa kalibutan walay kay tabuan na. Although na ay unsay nasod karon nagi-consider dila as the happiest people. Switzerland ba? Iceland. Okay? So yung nila kanina nasod, daghan ko malipayon. But imagine, no? We are commanded to rejoice. It means as Christians, it is God's will for us to be joyful. Ang pangutana lang karon na buntag, are you joyful? Am I joyful? Kung dili ko malipayon, unsa man ang hinungdan, nganong dili ko malipayon karon?
Kaya mo ingon ka, wala lang ka kabalo, pastor, sa akong giagian. Kung sa mga kalisod, kung sa mga balatian, kung sa ang mga kasakit nga naa sa ako karon busa, makaingon ka nga, magmalipayon lang ta. Ang tinuod, lisod mga kaigsuunan. Lisod magmalipayon, especially kung naa ka sa pagsulay. And imagine si Paul, gi-encourage niya ang mga Christians to be joyful, and Paul this time was in prison. And ang usa ka Kristohanon, usa ka alagad sa Ginoo nga naa sulod sa kulungan, nag-encourage sa mga Christians to be joyful. And then he ato makita that Paul was a living proof that Christian joy is not dependent on mood. Dili siya dependent sa circumstances. But the strong foundation of our joy is our relationship with God. Because joy is the fruit of the Holy Spirit. Bunga siya sa balaan nga espiritu. Because as I've said, dili na siya natural. Ang natural mga kaigsuunan, kung naakas kalisod, mag-murmur. Or mangita ta sometimes og tao nga pwede na to i-blame sa atong mga circumstansya. Pero to be joyful in sickness, to be joyful in a death of a loved one, dili na siya natural. And that is not natural because dili kinaiyahan na to. That is not the work of the flesh, but it is the work of the indwelling presence of the Holy Spirit. Busa, we are commanded sa Bible to be filled. And that is why as Christians, we can live the unnatural because of the supernatural work of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. That is why lisod, pero dili imposible because as Christians, you have the Holy Spirit. And we must remember that joy is a spiritual act of trust in God and fruit of the Holy Spirit. It is God's work. Busa ang usa ka Kristohanon nga makatawag yapon bisan sa mga pagsulay, makaingon ta, di ba sometimes mahimo silang blessing sa atong kinabuhi nga makita na to nga that Christian is really a spiritual Christian because the Lord is really working sa iyang kinabuhi. Because as I've said, ang foundation sa joy dili ang atong pagbati, dili atong circumstansya, but it's all about our relationship with God. That is why Paul was not saying, rejoice in your success. Rejoice in your circumstances. Wala nagsulti si Paul, ana. But ang sulti niya diha, rejoice in the Lord. Because God is the strong foundation of our joy. No, His salvation, His presence, His promises, and even His sovereignty sa atong kinabuhi. But that is why it is a reminder sa atong tanan, even sa akong kaugalingon karon nga buntag. Yes, life is hard. Lisod ang kinabuhi. Pero kung naaman sa punto sa imong kinabuhi, kung naagid ka sa kalisod, remember, yes, when life is hard, remember what you have in the Lord. Remember what you have in the Lord. E kung masabta nato kung unsa ang mga panalangin nato diha sa Ginoo, wala gid rason nga dili ta makapasalamat sa iyaha. Remember, in the Lord we have His forgiveness, we have His eternal life, we have His presence, we have His answered prayers, and we have His peace. And even si Paul ingon niya in Philippians chapter 1 verse 3, ingon niya, we are blessed with all spiritual blessings in Christ. You are complete. Ay mo mga pagsulay sa kinabuhi, dili na mag-usab sa imong standing diha sa Ginoo. Because you have the Lord sa imong kinabuhi. And because you have these blessings in the Lord, this is the strong foundation na nasa ato diha sa Ginoo. Sa ingon niya, we can rejoice in the Lord always. Okay? Sa ingon niya, rejoice in the Lord always. Pag-abot tayo diha sa verse 5, ingon niya, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. So ngano magmalipayon ka as Christians? Why joyful even in trials? Busa ang gigamit niya, let your moderation, let your gentleness be still in your trials. Why? Because the Lord is at hand. Kanang word na at hand diha mga kaigsunan, it is not talking about time. Na moingon ta because the Lord is coming. Yes, someday Jesus Christ will come and undangon niya ang atong mga kasakit.
But ang point ni Apostol Pablo diha sa verse 5, ang word na at hand diha, it is not talking about time, but he is talking about space. The Lord is at hand. The Lord is near. The Lord is with you. Unsa man nakabugat imong ginaagian sa imong kinabuhi, remember, the Lord is with you. He is near. Busa sa uban nga translations, giklaro niya ang word diha na at hand, giilisa nila sa word na near. Kay kauban nato ang Dios bisan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Busa ingon sa Psalm chapter 46 verse 10, ingon niya, be still and know. Relax lang, be gentle even in your trials, be still kay nganuman. Ingon diha, because I am your God. Ug kana nga Dios kauban nato. Kauban nato sa atong kinabuhi. And ingon dayon sa next na verse in the book of Psalms chapter 16 verse 11, ingon niya, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore. Kauban nato ang Diyos. He is a sovereign God, greater than our trials. And if you are in the presence of God, ingon sa Bible sa presensya sa Ginoo, makita nimo ang tinuod na kalipay sa kinabuhi. Naay tinuod na kalipay. So, unsay point mga kaigsuunan? Unsay point diha? So kung dili ka malipayon, because in God's presence is fullness of joy, duha ka butang ato makita sa Bible, if you are not joyful, it is either you are not saved, or you are walking away from the presence of the Lord. So if you're not joyful, it could be that you are not saved. Or nagapalayo na ka. Kaya ang Ginoo dili man siya ang gapalayo sa ato. Gani panahon nagapalayo gapalayo ko siya ang ga-reach out sa ato. Pero sa panahon nagapalayo ta sa Ginoo, hinay-hinay nga makuha ang kalipay sa atong kinabuhi. Because joy in life, makaigsuunan, especially in the life of a believer, is one of the greatest evidences of the indwelling presence of God sa atong kinabuhi. Joy. And kung naay tinuod nga kalipay sa usa ka tinuod nga anak sa Dios, bisan sa mga pagsulay, even in trials and even in persecutions, kuha na itong example, ang mga Christians in the early church, they were persecuted. As I've said, dili sila gi-persecute lang sa Roman government, even by religious leaders. It was a life and death experience for Christians in the New Testament. Pero unsay makita nato in the book of Acts chapter 2, verses 46 to 47, and they, continuing daily with one accord in the temple, breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness, singleness of heart, aningon diha, praising God. With gladness, singleness of heart. Unsay kinaiyan nga makita nato sa early church in spite of persecutions, makaigsuunan. Nagpadayon sila sa pagdayig. Nagpadayon sila sa pagmalipayon. Ug tungod sa ilahang testimonya, dili lang sa wali, dili lang sa mensahe sa pulong sa Ginoo sa gospel nga ilang giwali, pero tungod sa kinaiyahan na makita sa ilang kinabuhi, because they were joyful even in trials, sa ingon sa next part, and having favor with all people. Nahimong panalangin ang ilang kinabuhi sa uban, and the Lord added to the church daily. Imagine no, adlaw-adlaw. Dili lang sa mensahe, pero tungod sa kalipay nga makita sa ilang kinabuhi, even in persecutions, and the Lord added to the church. Because for me, I believe, mga kaigsuunan, a joyful Christian draws people to Jesus. And makita nato na even in the early church. Dili lang ang ilang mensahe, apan ang impact sa ilang kinabuhi, nagdani sa uban. To those people nga wala pay Jesus sa ilang kinabuhi, nga magduol sila sa Ginoo. Unsay naa sa Christian nga bisan sa persecutions, nagmalipayon sila. Busa ingon sa Bible, and the Lord added to the church. And it is a reminder sa atong tanan, even sa akong kaugalingon karon nga buntag, to evaluate my public testimony. Unsay makita sa uban, sa akong mga silingan, di ba, sa akong kauban sa trabaho, makita ba ang joy sa akong kinabuhi? Makita ba ang kalinaw sa Dios sa akong kinabuhi? Is your life marked by joy? Or basig, ang makita permi sa ato, puro na lang bagutbot. Puro na lang negative sa ato mga kauban sa trabaho.
or even sa dinhi, sa atong kauban sa simbahan, or even to those people around us, by God's grace, as I've said, ang natural mga kaigsuunan, magbagulbol man good, but praise God, we have the Holy Spirit. And ask the Holy Spirit to renew your joy daily. Usaingon ni Paul diha, even in prison, he encouraged the Christians to be joyful. Manang giingon nato, no? Although nakulong siya, gipusasan siya, pero wala napusasan ang iyahang kalipay. Nagpadayon siya nga malipayon diha sa Ginoo. At ingon niya, rejoice in the Lord, be gentle, let your moderation or gentleness be known unto all men, because the Lord is with you. The Lord is near. Busa ingon niya, be joyful. And verses 6 to 7, ingon niya, be careful for nothing, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So we are commanded to be joyful, pero ato makita po diha usa sa mga kaaway sa joy. Unsay kaaway sa joy diha nga kinahanglan nato bantayan. Ingon diha, be careful for nothing. Sa uban nga translation ang gigamit, anxiety. Worries. Mga kabalaka. Kinsa walay kabalaka dinhi? Kinsa walay kabalaka? Ako ra? Ako ray bakakon diri bitaw. Ay no tanan ta ay mga worries. And mo nang usa sa gakuha sa atong kalipay. Gakuha sa atong kalipay diya sa Ginoo. Kaaway sa atong kalipay. And sa mga panahon nga matintal ka to worry, ingon ni Apostol Pablo diha, ang first na dapat nimo buhaton, magampo. Magampo ug magpasalamat. No, ayaw dito kadto dito sa silingan or kaha ayaw post dayon sa Facebook, no? Ang first ingon sa pulong sa Ginoo, we are commanded to pray. Atong i-define ang word na anxiety. Ang word na anxiety means trouble, heaviness, kabugat sa kasing-kasing, distress, and cares. By the way, nganong na mga panahon sa imong kinabuhi nga gakabalaka ka? Kaya daghan kay kog nakita na definition sa word na anxiety, murag mao ning usa sa akong nakita nga nindot kay nga definition. Ingon niya, to be anxious means to be pulled in different directions. Nabura bitaw giuyog ang imong focus. Wala na ka sa sakto na focus, to be pulled in different directions, because worry divides the minds and weakens your heart. So man ang worry, wala na ka sa focus. So kung naa ka sa kaluya, naa ka sa worries, naa ka sa anxieties, imong kinahanglan focus. So unsay magtabang sa imo para mabalik na ang focus sa imong kinabuhi? Ingon ni Apostol Pablo, imong gikinahanglan pag-ampo. Imong gikinahanglan pag-ampo. Because in reality, gani, this is a study, legit ni siya nga study sa Amerika, mga kaigsunan. No, kay Pilipinas, marag wala mo kayo mga studies. No, sa Amerika daw, especially Harvard man ata, nag-study sila, 91% of our worries, wala gyud nahitabo. Imagine, no? Gikonsume sa mga panahon, ang imong kinabuhi, imong oras sa mga kabalaka, sa mga butang, wala gyud nahitabo. Because 91%, imagine, sa atong mga worries, wala gyud nahitabo. And when you are tempted to worry, tungod kay wala na ka sa focus, imong kinahanglan focus, and ang makatabang sa imuha mga kaigsunan nga mabalik na siya nga focus is ang pag-ampo. Busa ang pinakauna nga butang is gisulti ni Apostol Pablo diha, pray. When anxiety strikes, when worry strikes, pray. Because prayer mga kaigsunan helps us focus on God. Magtabang siya sa ato nga mabalik ang atong focus. Especially sa atong focus diha sa Ginoo. Prayer keeps our focus. It is trusting God. And usa na siya sa mga butang nga dili nato ginasulo ang atong mga burdens. But atong ginatugyan ang atong mga burdens diha sa Ginoo because God cares. God cares mga kaigsunan. Usa sa mga ebidensya nga nahigugma ang Ginoo sa imuha, naikabalaka ang Ginoo sa imuha. Imagine sa panahon nga makasasala pa ka, gipakamatyan ka ni Jesus dito sa cross. But God commendeth His love towards us in that while we were yet sinners,
Imagine, di pa ka anak sa Ginoo ana nga panahon. Yat gipakamatyan ka ni Jesus because God cares. God loves you. Samot na gyud karon nga anak na kaniya. And that is one of Satan's temptations sa atong kinabuhi mga kisunan. Katagaan ta niya temptations panguna-una nga wala ka gigugmas Ginoo ay nagsimba sa iyaha. Ay nag-appeal sa imong Bible studies. Ay nag-support sa ministry. Kay gipasagdan ka sa Ginoo. But that is one of Satan's lies mga kisunan because God cares. Usa na verse sa Bible nagsulti, casting all your cares upon Him, all your burdens, all your anxieties upon Him, because God cares for you. That is why pray. And when you pray, never forget to be thankful. Kauban sa atong pag-ampo ang pagpasalamat. Nga naman, ganong kinahanglan ang pagpasalamat? Because giving thanks mga kaigsuunan shifts our focus from what we lack to what we already have. Because sometimes, focus kay ka sa imong problema, focus kay ka sa imong mga kalisod, na to the point, malimtan nimo ang mga panalangin nga gihatag sa Dios sa imuha. And I believe tanan ta guilty ana. Di ba na yung mga panahon sa atong kinabuhi nga nakafocus na sa atong mga problema, sa mga wala diha, pero kung atong pamalandungan gid ay ug ayo atong kinabuhi, daghan mo day kog panalangin, Lord. Ako lang nalimtan. Busa ingon niya, when you pray, especially in your trials, pray with thanksgiving. Tungod kay ang pagpasalamat magpahinumdom sa imo kung unsa ang mga panalangin sa Dios. It will remind you of God's faithfulness, not just His faithfulness in the present, but also His faithfulness in the past. Busa ingon niya, pray with thanksgiving. Because this is a challenge sa atong tanan mga kaigsuunan. Labi na kung naa kas kalisod, ang magmurmur ta, o ang dili ta magpasalamat. And remember, because ingratitude blinds people of God's goodness. Ingratitude blinds people of God's goodness and faithfulness in the past. But gratitude has the power to transform our perspective, helping us to trust in God's plan, even if ang atong dalan na ginagian, or even sometimes imong future medyo gahalap na. Pero ang pagpasalamat, ang pag-ampo ug ang kinabuhi nga mapasalamaton, gatabang sa imuha. Sa imong focus diha sa Ginoo. Sa ingon niya, pray with thanksgiving. And morning blessing din mga kaigsunan. When we choose prayer and thanksgiving in our trials, as we fulfill our purpose, our ministry, na i-blessing ang Ginoo. Atong tanawon niya ang blessing. Verse 7, ingon niya, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. When you choose prayer and thanksgiving, especially in your trials, as you fulfill your purpose, ingon niya, hatagan ka sa Dios ug unsa? Kalinaw. Tagaan ka niya kalinaw sa imong hunahuna o kasing-kasing. Ug ang kalinaw nga imong madawat, mahimo nimo siyang gwardya. Unsay purpose sa gwardya? Para dili makasulod ang kalaban. Usahay bisag matintal ka, bisag negative kayo ang mga gakadunggan nimo sa gawas, bisan pag negative ang mga sirkumstansya nga gaatake sa imuha, but the peace of God will guard your hearts. Will guard your joy. Will guard your mind. Gwardyahan niya ang imong kasing-kasing. Nga ang kalipay nimo dili mawala. Kay mahimo siyang gwardya. Because God's peace will guard our joy. Mugwardya siya sa atong gugma. Mugwardya siya sa atong kainit. And even, it will guard our passion for the Lord. That's the blessing of peace when we choose prayer and thanksgiving in our sufferings. And imagine, no, dili lang gwardyahan niya ang atong kasing-kasing, but also He will guard our mind. So kung gwardyahan sa Ginoong atong hunahuna, bisan pag negative ang mga
gossips na imong gakadunggan, di ba? Negative ang mga dili maayo. Bisan pag ingnon ka nga, ay nag-alagad sa Ginoo. Gipasagdan ka niya, pero gigwardyahan sa Ginoo nga naman, naa kay kalinaw sa Dios. You become a positive person. You become a positive thinker. Ug mao na siya ang usa sa magtabang sa imuha to become positive, positibo sa imong kinabuhi. Busa ingon dayon diha sa verse 8, finally brothers, whatsoever things are true, whatsoever things are noble, whatsoever things is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, ingon niya, think on these things. That's the blessing of God sa atong kinabuhi. Kung pilion nato ang pag-ampo, pagkamainampuon, o pagpasalamaton, bisan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Na isa ka author, ingon niya, your thoughts shape your mission. Think God's thoughts and you'll see how God works. Ang atong panguna-una, ga-shape sa atong kinabuhi, especially in fulfilling our mission. Busa, huna-hunaa ang mga butang sa Dios. Huna-hunaa ang pag-ampo, focus Ginoo, pag-ampo, pagpasalamat bisan sa imong mga pagsulay, and you will see how God works in your life. And mo nang giingon ako ni Agi, when we choose prayer, when we choose faith even in our sufferings, God can transform our battles into blessings. And you'll see how God works. And mo nang giingon ako ganiha, yes, Paul was imprisoned, yet his mind was not in chains. Usa sa mga butang nga gitudlo niya sa ato, nga ang atong hunahuna is a powerful tool in God's hands. Someone said, ingon niya, you are what you think. Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. Busa ingon sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. That is why, change your thoughts and you will change your world. And usa sa magtabang sa ato diha, kana nga disiplina, kana nga direction, especially when you are tempted to worry, even in your trials, choose prayer. Choose to be thankful. Pilia ang Diyos. Pilia ang pag-ampo. Pilia ang pagpasalamat sa iyaha bisan sa pagpasalamat sa iyaha. So I will end no ani nga quote, ingon niya, what you think, you eventually believe. So what you believe, you eventually become. So sa ingon sa Bible, think on these things. So your life and ministry today reflects what kind of thoughts you have gahapon sa niaging adlaw. Okay? Busa ingon sa Bible, think on these things. So ang challenge nako sa atong tanan mga kaigsunan, by God's grace, guard your input. Proteksyonan nato ang atong una-una, ang atong kasing-kasing. Pinaagi sa kanunay nga mainampuon o mapasalamaton sa Ginoo, because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Consume Scripture. Okay? Learn to pray. Be thankful even in your trials. And maybe sometimes, try to filter your self-talk. No, train yourself to be a victor, not a victim. By God's grace. Focus dito sa mga panalangin sa Ginoo. Train yourself to become a victor, as a victor, because ingon sa Bible, you are more than conquerors. Romans chapter 8, diba, gisummarize ni Paul diha ang atong mga spiritual blessings diha kay Jesus, and ingon niya, even death itself cannot separate us from the love of Christ. Busa ingon dayon niya diha, no? We are more than conquerors. So live as a victor. Remind yourself of your position diha kay Jesus. Okay? Don't play as a victim, no? Be a victor because you are more than conquerors diha kay Jesus. And remember God's faithfulness sa imong kinabuhi. Kung kinahanglan
Kung kinahanglan no nga maghimo kag listahan sa mga panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, why not make a journal? Diba? Nga malista nimo ang mga panalangin sa Ginoo. Di man ginato malista tanan. Patis na kay mabutang diha, and those list no mag-remind sa imo sa mga panalangin sa Ginoo. And surround yourself with faith builders. Because positive thinking mga kaigsunan is contagious. So kung naapay mga tao nga sige nato ubanan, ay sige uban dito sa katong mga negative kay ano kanang, because positive thinking, kung ang positive thinking is contagious, samot na gyud tong negative thinking. Avoid spending time with complainers. Find fellow encouragers in the ministry. And ikaw mismo, by the grace of God, tabangan ko niya nung mahimo nga encourager to someone. It could be sa among balay, sa inyong balay, kay sa imong kauban sa trabaho, sa imong kauban sa klase, so that ang atong kinabuhi by the grace of God, tabangan ta niya na mahimong channel of blessing sa uban. Because the testimony of the church, dili lang, as I've said, of God's messengers, kita na tanan, is a powerful tool of the gospel. So how is your joy? How is your prayer life and thanksgiving? How is your thinking? Are you a positive thinker or a negative one? And may the Lord help us mga kaigsunan to become God's effective messengers. Dili lang pinaagi sa atong gisulti, but pinaagi sa example nga atong maipakita no grasya sa Ginoo sa atong pag-alagad sa iya. Magampot ta Ginoo, salamat sa imong pulong amo natun-an karon nga buntag. Panalangin ni kadto na mga kamatuoran sa among kasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Amen.